Naman natin ang sitwasyon ngayon sa San Mateo sa Rizal. May report si Cesar Apolinario. Cesar, kamusta na ang sitwasyon dyan? Oo, alam mo, mahigit sa 2,000 pamilya na ang inilikas dahil apektado ng pagtaas ng tubig ng San Mateo River. Madaling araw nagsimulang tumaas ang tubig dito sa San Mateo River na umabot ng critical level na 21 meters. Kaya tumunog ang sirena ng Pag-asa Warning Post Station na nakatalaga dyan sa may San Mateo Batasan Bridge. Kaya nagsimulang nagsilikas na itong mga residente. Pasado alas 9 naman ng umaga ay umabot sa 23.3 meters ang tubig. Kaya maraming bahay rito ang bubong na lang ang kita. Karamihan sa mga bahay kahit pa may second floor ay lubog hanggang bubong. Ito yung mga kabahayan na nasa gilid mismo ng San Mateo River. Ang ibang residente naman ay nagsilikas muna at nanatili sa ibabaw ng San Mateo Batasan Bridge dito sa boundary ng Quezon City at San Mateo Rizal, habang yung iba naman nating mga kababayan ay nagpunta sa mga evacuation center, yung mga itinalagang paaralan na nagsilbing evacuation center dito sa San Mateo Rizal. Patuloy rin ang pag-iikot ng rescue boat ng lokal na pamahalaan, pati na rin ng mga volunteer, lalo may mga residenteng na-stranded sa loob ng kanilang mga bahay. May mga napunan na patayo kanina na nananatili sa mga bubong ng kanilang mga bahay at ayon sa mga residenteng ito ay hindi raw sila makaalis dahil nagbabantay sila ng gamit nila na nasa pa rin ng mga bahay nila. Nung manalasa ang bagyong Ondoy ay umabot ng 25 meters ang tubig sa ilog, kaya marami ang naapektuhan noon. At na lang, kumbaga 2 meters na lang ay parang kumbaga mala Ondoy-like na itong nangyayari ngayon dito sa lugar ng San Mateo. Kaya naman puspusan ang ginagawang pagbabantay ng lokal na pamahalaan ng San Mateo. Itong mga CCTV ay tinutok muna sa mga ilog para malaman nila ang patuloy na pagtaas ng tubig, para kung sakaling tataas pa ito ay palilikasin pa yung ibang mga residente naman na sa mga oras ito ay hindi pa naapektuhan. At doble kayo din ng lokal na pamahalaan at paikot-ikot sila rito para mag-rescue sa iba pang mga residente na na-stranded na nasa ibabaw ng kanilang mga bubong. Yes, Cesar, matanong ko lang kasi nabanggit mo, may mga evacuation centers naman dyan. Ang problema lang, sa nakikita natin na taas ng baha dyan, meron bang paraan para dalhin sila doon? Alam mo, napansin namin kanina sa pag-iikot namin, may mga nakita kami mga siguro less than 10 na mga residente, karamihan sa kanila ay kalalakihan na nasa ibabaw ng kanilang mga bubong. Problemado yung kapag malapit sa ilog dahil napakalakas ng pagragasa ng ilog. Kumbaga baka hindi kayanin kung rescue boat na ordinary lang. Yes, walang motor na rescue boat kasi yung karamihan sa nagamit nila. So ang ginagawa dito, tayo ngayon sa harapan ng San Mateo Municipal Hall at nagpupulong itong mga leader dito para alamin nila kung paano nga malitas yung iba sa mga kababayan natin na hanggang ngayon ay nasa bubong pa rin ang kanilang mga bahay. Sir, hindi ko alam kung namomonitor mo yung mga pangyayari dito sa Quezon City, sa Marikina at iba pang mga lugar dito sa Metro Manila. Pero pag ihahambing mo ba yung situation, pareho lang o mas malala ang sitwasyon dyan sa San Mateo pagdating sa pagbaha at yung problema paglikas ng mga residente? Alam mo, Chin, ang napansin ko, nakita ko kasi mga video mula kaninang umaga dyan sa Quezon City, sa Araneta Avenue. Talagang baha na, mas grabe yung naranasan nila. Ang problema lang dito, Chino, dahil nga tabing ilog sila at hindi naman natin din alam, hindi rin nila alam kung itong ilog ay taas pa dahil patuloy pa rin ang pag-ulan. Itong watershed na nanggagaling doon sa pinakatuktok sa mga bundok ay galing sa iba't ibang mga probinsya like Laguna, Quezon at iba pang mga kalapit na probinsya, Hindi rin alam ng lokal na pamahalaan dito kung ano ang sitwasyon dun sa mga nabanggit mong lugar. Kaya ang ginagawa na lang nila dahil nga medyo kumbaga matasabi na traitor itong ilog, Lalo na ngayon patuloy ang pag-ulan, lalong tumataas itong tubig sa ilog. Ang ginagawa na lang nila talaga ay bantay sarado sila. Kaya yung kanina, tinutok nila lahat ng CCTV
na makukuha ng ilog para makita nila kung madali ang pagtaas. Kung sakaling gano'n at pagtuloy-tuloy ito, ay palilikasin pa yung mga residente na hindi pa naaaptuan ngayon, pero kung sakaling tataas pa yung ilog, ay kailangan na silang Naku, Cesar, parang yung video na pinapakita nyo, no, abot na sa bubong talaga itong tubig dyan sa lugar kung saan kayo naroon. May mga ulat na ba na, huwag naman sana, pero may mga ulat na ba ng casualties ang lokal na pamahalaan dyan? Yun yung good news sa ngayon, Gino, no? Wala silang naitala at nagpapasalamat sila dahil nakikipooperate naman yung mga residente, lalo na yung malapit sa ilog. Dahil nga, ilang beses nang dumaan ang mga bagyo na may sabay pa na habagat, at sila yung kauna-unang naapektuhan, lalo na yung mga tabing ilog. Kaya kumbaga, sanay na sila sa mga ganitong sitwasyon, ang kailangan na lang nila, yung sabi nung pinaka-punong yung leader dito, ng rescue team, ay makikooperate na lang lalo ang mga residente, lalo na sa panahon ngayon, nagtuloy-tuloy ang pag-ulan. Cesar, nabanggit mo kanina na yung iba talagang gusto na lang manatili at bantayan yung kanilang mga bahay, nananatili sa mga bubungan. Yung Ondoy kasi, di ba, may mga nagbibigay na lang ng pagkain doon sa bubungan, hindi ba? May gano'n na ba tayo nakikita dyan sa area na binibigyan na lamang ng tubig, pagkain, yung mga nandyan at nananatili sa kanilang mga tahanan? Kaninang umaga mayroon dahil hindi pa yung lahat ng mga rescue boat, lahat ng mga sasakyan para pag-rescue ng lokal na pamahalaan dito ay hindi pa nakakalat, hindi pa nailabas. No? Mga 8 a.m., 7 a.m. may mga residente tayong nakita dyan sa mga bubong na talagang nananatili pa rin. In fact, yung kuha natin kanina na mga residente sa bubong na yan, sa mga bubong ng bahay nila, ay pasado alas 10 ng umaga. So, ibig sabihin nun, may iba pa rin na talagang nananatili. Wala pa naman tayong nakikita yung tinatanong mo kung nahahatiran sila ng pagkain. Mukhang alam mo, ang kagandahan dito dahil nga sanay na sanay yung mga residente ay mukhang nagpakabusog muna sila bago sila magbantay. Kasi yung ibang mga tatay, no, yung mga kalalakihan, ay ayaw muna umalis sa bahay nila kasi daw baka manakawan. Dahil kahit na yan ng ilang beses, Connie. So, maraming beses na silang natakawan kahit pa sasamantala pa rin yung mga kagamitan nila, kinukuha, inanakaw. So ang pinakamagandang gawin daw, sabi ng mga residente, lalo na yung mga kalalakihan na kumbaga ama ng tahanan, ay manatili muna roon. Pero alam mo, magkakaroon na ng forced evacuation dito kung magpapatuloy pa yung pagtaas ng tubig. Kumbaga, ang sinasabi ng lokal na pamahalaan dito, yung mga leader ng rescue team, ay kung aabot ng mahigit 24 meters ang tubig sa ilog, ay kailangan na ng forced evacuation dahil malapit na yan, Binanggit po kayo na 25 meters ang taas ng tubig ng Ondoy. So, more than 1 meter more ay aabuti na yung Ondoy-like na paglagasan ng tubig. Yes, oo. Cesar, gusto ko lang malaman, curious lang din ako kasi alam mo, tayong mga, di ba, syempre nasa field, di lang nakikita pero nasa bubungan ka rin ba? At nakikita natin doon sa mga video na pinapakita ninyo, talagang ito halos wala ka nang madadaan at makikitang kalsada Yung kinalalagyan namin kanina dun sa kuha dyan sa video na may mga tao sa bubong, nasa may ibabaw ng tulay. In fact, kasama natin yung ibang mga residente rito sa may barangay ba na ba sa ilalim ng tulay ng Batasan, San Mateo River na yan, o bridge. At yun ang pinaka-safe na lugar para sa kanila. At kumbaga silong tayo dito sa pinaka-ibabaw ng tulay. Dahil kung bababa, alam mo, Connie, delikado talaga. Dahil kung makikita mo yung pagragasa ng tubig sa ilog, may kasama pa yung mga troso na sobrang bibigat. At alam mo, sinasabi nga ng mga residente dito, yung iba sa kanila ay nakaranas ng malakas na pagbaha o mataas na pagbaha nung Ondoy noong 2011. Ay sinasabi nila na kumbaga ang nakakamatay, hindi actually yung pagkalunod dahil yung iba sa kanila marunong naman lumangoy. Ang nakakamatay daw, yung pagmampas sa kanila, yung tigas na kahon, na troso, na galing sa mga bundok. Okay. Pero alam mo, Connie, nabanggit nga ni Cesar kanina na parang kukonti yung casualties o walang casualties dyan sa San Mateo. Naging IM ready sila. Yes, and I think marami na tayong natutunan ever since sa Ondoy. That's right, Nabanggit na compare natin sa Ondoy kung kaya't parang give credit
where it's due. No? I think the government is more ready this time around. So maraming salamat, Cesar Apolinario, nag-ulat mula sa San Mateo, Rizal. Magandang ano